Kamusta po kayo mga kapatid? Good morning, good morning. It's indeed a blessing from the Lord na magising at ginising tayo ng Panginoon with a purpose. At ang layunin na yan ay patuloy natin makita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi lahat ng tao nagigising eh. Pero ikaw nagising ka ha. Ibig sabihin yan may pagagawa pa si Lord sa'yo. Opo. Antayin natin si Apple ha. Oo. I hope nag-enjoy po kayo sa ating evening broadcast. Yung napag-usapan natin kagabi na ukay-ukay. Bet mo ba? Ang ganda ng prinsipyo, no? Na nakita natin kagabi. At yun lang po ay in-inspire sa atin ng Lord na pwede pala it could apply sa ating buhay pananampalataya. Good morning, Apple. Good morning, kapatid. Yun. Yan. Magandang umaga po. Ayos, ayos. Start na tayo. Medyo maaga-aga tayo, no? 5:51 pa lang dito. Advance tayo ng 9 minutes eh. Pero sige lang, sige lang. Sige, let's start. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad, kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Webes at 30 sa buwan ng Enero 2025. At kasama natin si Sister Apple para paunahan po tayo sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ng saint for today kung meron man. Good morning, Apple. Magandang umaga, kabrad, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Tayo po magsisimula na. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, We we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Today is Thursday, the 30th of January, Thursday of the third week in Ordinary Time. In the liturgy, we don't have any saints celebrated, any memorial for today, but let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for the intentions of our Holy Father, Pope Francis, and also for the peace in our hearts, for our families, for our country, and for the whole world. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Of the Son, Son, and of the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Magandang umaga po. Alright, Apple, baka meron kang gustong i-announce mula sa inyong parokya at mga kaibigan, kakilala, na isa-shout out for today. Just go ahead, Apple. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat po ng parishioners ng Immaculate Conception Parish, Mansilingan, Bakyas, good morning. At sa aming Kura Paroko, si Father Farley Santillan. Good morning, Father. Every day may mass po tayo, 6 o'clock in the morning. So, nandun na ang aking mga magulang. Gusto ko lang din pasalamatan ang ating mga kapatid sa Latin Rosary Missionaries na patuloy na nananalangin para sa ating mga kahilingan. At hindi lang po panalangin ang kanilang pinapaabot, kundi tulong sa lahat ng ating pangangailangan na kabrad. Alam mo naman yun na full support ang ating Latin Rosary Missionaries. Kay Sis Angel Amoma, kay Sister Teresita Britannia, Sister Nining, at kay Sis Ria Bautista. Salamat po sa inyo at ganun din sa ating mga kapatid sa CFD family, CFD National, lalong-lalo na sa CFD Bacolod, Diocese of Bacolod na pinamumunuan ni nagpopoging Christian Paul Gailan. Pogi talaga. Napakasipag. Pogi talaga. Baka mainggit naman yung iba dyan. Yun lang. No? Oo. Ang ating CFD family sa Antipolo, Diocese of Antipolo, nasipag din. Ang bagong upong presidente ng CFD Antipolo, si Justin. Ayan, good morning. Nanonood sila. CFD Rizal, Angelo Marcelo at ang kanyang mga opisyalis dyan. Magandang umaga. Sa aking mga kapamilya na nanonood din, good morning po at salamat. Salamat sa panonood na at pakikinig ng magandang balita dito sa Kabrad. Kay Tito James Flores. Ayan, tiyuhin ko yan. Good morning sa iyo, Tito. At sa lahat, good morning po. God bless na waaya. Pakaingatan tayo palagi ng Panginoon. Sumunod sa kanyang kalooban. At huwag huminto sa pag-aaral. This is an unending, walang katapusang pag-aaral at para tayo po ay lumago spiritually. At gusto ko lang din palang batiin ang aking mga kapatid dyan sa Marriage Encounter Community dyan sa Cainta Rizal. Okay. Magandang umaga po sa inyo at manood lang, makinig po tayo dito kay Kabrad. Marami po tayong mapupulot na aral. God bless us all. Have a blessed day and good morning po sa lahat. Salamat, Kabrad. See you soon. Okay. Salamat, Apple. Salamat sa Alright, nakasama natin si Apple. Masipag po yung manalangin at yan po yung pinaka-ministeryo niya. Po yung pananalangin. At salamat, Apple. Hindi ko may imagine na magsisimula ang Kabrad na walang dasal. Opo, talagang hindi pwede. Kailangan unahin yan, aantayin natin yan si Apple lagi.
Of course, unless na lang may mga lakad siya, talagang si Cabrad na lang po yung nagdi-lead, pero naniniwala tayo sa power ng prayer. Maraming salamat, Apple. Pagbati sa mga kasama natin today, si Rosa Tadeo. Magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Muli kay James Flores, salamat po kapatid sa pag-join at mabuhay po ang inyong buong pamilya. Laida Huntilla, maraming salamat for joining. Tignan natin yung iba pa. Okay. Yun. Gusto ko lang munang batiin yung aking may bahay, si Annalyn. Magandang umaga ma. Salamat for praying para sa ating broadcast, sa iyong pananatiling tapat pa rin sa ating Panginoon sa kabila ng iyong sitwasyon. Yung aming dalawang anak na si James Philip at na Grace, good morning. Ganon din sa aking mama na si Mama Elsie. Si Eloisa, dyan sa bahagi ng Kainta. Si Fred Al, si Charo, Nicole, Jairus Matthew. Si Buddy, si Bimbim, si Paulo, si Picoy. Si Rox, si Esme at yung kanilang mga anak. Si Judy sa Kasirondian. Si Buboy, si Bogs at yung kanilang mga anak. Si Theo Jo, si Tia Edna dyan sa Karangalan Village at yung kanilang mga anak, magandang umaga. At sa lahat ng mga kamag-anak ko po dyan sa Palawi, Calulbon, Virac, Catanduanes, magandang umaga. Gusto ko rin batiin yung parents ni Apple, si Kuya Larry saka si Ate Emily. Magandang umaga ho. Antayin-antayin nyo ako, baka makapagkape ako dyan. Pero walang pecha po yun. Maraming salamat po sa inyo. Sino pa ba? Si Bishop Patricio, na aming bishop dito sa Bacolod, sa Diocese. Good morning, Bishop. Si Father Dominic de Ramas po. At sa lahat ng mga pariho na kasama nila dyan sa Diocese, dyan sa San Sebastian Cathedral. Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng staff, good morning po. Si Very Reverend Father Luan Torrefranca, yung aking parish priest, dyan sa San Juan de Pomoceno, sa Sumag, magandang umaga, Pads. Kay Reverend Father Robert Christopher Nobles, ganun din sa aming seminarya ng mga mahusay, si Bro Simon, si Bro Kent Casiano, Sister Malu ng PPC, at lahat ng mga opisyales, magandang umaga po. At si Bro Bernardo Apoyon at lahat ng mga opisyales ng kanyang grupo. Pagbati rin kay Reverend Father Darwin Gitgano sa lahat ng tropa sa punto por punto. Si Bro Wendell Talibong, si John Doe, maraming po salamat sa inyo. Kay Kenneth Alvin Bustamante, saka kay Romel Palma at sa iba pa. Pagbati rin po sa lahat ng Catholic Faith Defenders, sa ating spiritual advisor, si Reverend Father Bredin Ray Gamala, good morning po. Kay Reverend Father Hubert Abellana po ng St. Teresa of the Child Jesus, Quasay Parish, Barangay 35. Good morning, Pads. At sa lahat ng mga CFD natin dito sa Bacolod, si Doc Ray Entila and sa buong pamilya, good morning. Kay Christian Paul Gailan, Presidente, si Harvey Angke, ang Vice President, George Skiles, ang Secretary, kay JB Akman, Treasurer, kay Apple, kasama natin si Al Manilla, si Doc Reynold Tavares, magandang umaga po. Sa Granada, si Bro Herald Deloso, ang Presidente, si Pepito Barbon, ang Vice, James Essentialis, si Rod Rex, si Bro Mailum. Magandang umaga po, ganun din sa Talok at dyan sa Kabangkalan. Shoutout kay Buds dyan sa Legazpi Albay, sa kanyang padre na si Father Totoy. Magandang umaga po. Shoutout kay Father Edito Banyo at kay Father Albao ng San Isidro Parish sa Banay-Banay, Davao Oriental. Mula naman kay Rene Boy Kalimpong. Magandang umaga po sa inyo. Ganoon din kay Reverend Father Greg Vega, ang Spiritual Director, at si Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. Magandang umaga po sa inyo. Monching Lakwarin Salon, magandang umaga, Brad. Maraming salamat po for joining sa ating sa ating broadcast.
Binalbagan Servants of the Divine Mercy kay Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy, maganda umaga po. At sa kanilang mga elders na si Bro Pabs Gonzales, Jan Englis. Sa All for Jesus Life Ministry at yung mga kapatid dyan na si Johnny Bigay, Willie Canseco at Joseph Benedicto. Pesma Plus sa Israel, maganda umaga, tanghali, gabi sa inyo mga kapatid. God bless sa lahat ng mga kapatiran. Kay Bro Romel, Jerry, Natalio at sa kanyang makasamahan. Magandang umaga po. Sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat mga kapatid. Salamat sa inyong endeavor. I'd like to acknowledge yung mga overseas natin, ang mga nakikinig sa atin, si Sosimo Inodio Jr. dyan sa Ireland, kay kapatid na Angel Amoma dyan sa Japan, kay Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Billete sa Greece, kay Rosa Tadeo sa Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawad Sigosyo dyan sa Malaysia, kay Usting Fabon, Rubines Umpad na Silice, Italy, kay Romel Parado ng Perugia, Italy, Arturo Pagarpata ng Guyana, Africa, Rego Perocho ng Kuwait, Alan Llaneta ng Hungary, James Walter Hibanada Tapik ng Canada, kay Enteng Narem ng Libya, kay Eric Cordero sa Singapore, Ariel Bergis ng Canada, at kay Nathan Rose Iligan ng Kingdom of Saudi Arabia. Good morning mga kapatid. Agaton Ray Alfante, maganda umaga po. Salamat for joining sa ating broadcast. Okay, game. Game na po tayo. Punta tayo sa Mark chapter 4 sa ating pinakapag-uusapan, our gospel for today. Mark chapter 4 verse 21 to 25. Sabi po rito sa wikang Banyaga, you don't light a lamp and put it under a clay o clay pot or under a bed. Don't you put a lamp on the lampstand? There is nothing hidden that will not be made public. There is no secret that will not be well known. If you have ears, pay attention. Now listen carefully to what you hear. The way you treat others will be the way you will be treated. And even worse, everyone who has something will be given more. But people who don't have anything will lose what little they have. Mga kapatid, sa unang bahagi na sinabi ni Jesus, normally kapag tayo ay nagsisindi ng kandila, i-contextualize na po natin to para mas maintindihan natin. Pag naglalagay ka, nagsisindi ka ng kandila, of course, pag sinindihan mo yan, hindi mo nilalagay yan sa ilalim ng mesa o sa ilalim ng higaan mo. Bakit? Masusunog kayo eh. Inilalagay mo itong lamp na ito sa panahon nila doon sa kanyang dapat lagyan. Inilalagay mo yung kandila doon sa lamesa sa ibabaw. Of course, dapat medyo maingat ang pagkakalagay kasi pang kandila, di ba? Ang kandila, maikli lang po yan eh. Di ba? Ito, may kandila rito, example oh. Ito, kandila to. Mahaba to. Ayan. Ang purpose nito para ginagamit ito sa mga ritual, di ba? Sa Katoliko, marami tayong ganito eh. Sa labas ng simbahan, sisindi ng kandila doon at nagdadasal, di ba? Opo, maraming gamit ito. Pero kapag walang ilaw, pwedeng gamitin ng kandila. O siyempre, ilalagay mo to ron sa hindi siya matutumba, di ba? Kasi pag napabayaan mo yan, lalo na pag nakatulog na tayo kasi wala nga ilaw. Pag nakatayo lang yan, tinirik mong ganun yan sa lamesa, ang tendency yan, magaganon yan. Kasi may mga pusa eh, di ba? O, may ibang usapan naman yun na nakaganyan yan, bigla hong, di ba?
at lumalapit sa iyo yung kandila mag-isa. Ibang usapan naman ho yan. Pero ang point natin, ilalagay mo sa tamang lalagyan. At ang purpose, para yung madilim na area, naliliwanagan po. Ang sabi rito, there is nothing hidden that will not be made public. Wala pong sekretong hindi po nalalaman. Sabi ng Panginoon, kung may pandinig kayo, makinig kayo. Sa Biblia po, sa aking patagal ng pagbabasa ng Biblia, no, ako'y pastor pa, sinasabihan po tayo ng Panginoon na tayo po yung ilaw na sanlibutan. Ibig sabihin ng ilaw, ang purpose ng buhay natin, yung ating testimony o yung patotoo, makita si Jesus sa buhay natin. Bakit? Kasi may liwanag tayo. Sumasa atin ang liwanag. Meron tayong relasyon kay Kristo bilang Katoliko. Ate Yam Montejo, magandang umaga po. Ganon din kay Gong Pang-an, Ambag Pabatang, Lucas. Okay, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Sabi niya, good morning po. Good morning sa mga viewers. God bless us all. Oh. Ilaw po tayo nasa libutan. Yung mga wala pa sa Lord, nasa dilim ho yan. Tayo po nasa liwanag. The mere fact po na tayo ay nabinyagan sa Katoliko, naging anak ka ng Diyos, na born again ka dun sa proseso na yon, na wash away yung original sin natin, na namana mula sa ating mga unang magulang. Doon ibinigay ang banal na Espiritu the moment na tayo ay nabinyagan. And probably wala kang alam doon kasi bata ka pa noon. Katulad ko, I was baptized doon sa sakramento ng binyag noong taong 1970. 2 linggo matapos akong isilang. So hindi ko pa daw na yung leeg ko. Hindi pa siya matigas na dadala leeg ko. Nagdesisyon na yung aking mga magulang na pabinyagan po ako. Wala akong kamalay-malay noon. Hindi ko alam nangyayari. Hindi ko alam kung sino mga ninong at ninang ko. Pero meron. Nangyari. Kasaysayan na po. Opo. Yung moment na yon, no nangyari sa akin, doon ako na born again. Doon ibinigay ang banal na Espiritu. Okay? At nung tayo po ay na-confirm ng bishop, doon mas pinagtibay yung ating pagiging Kristiyano. Natatayo ka bilang isang sundalo ng Panginoon. Nung na-confirm ka kung kailan taon man yan, doon ka dapat tumayo bilang Katoliko. Na pinanindigan mo yung turo ng simbahan at ikaw ay missionary, mga kapatid. At bilang missionary sa panahon natin ngayon, dapat nag-iilaw tayo. Yung testimony ni Jesus nakikita sa buhay natin. Yun ang kulang sa majority ng mga Katoliko sa Pilipinas. Hindi makita si Jesus sa buhay. Kaya po napakahalaking hamon ito sa bawat Katoliko sa Pilipinas. It's about time for us to shine. Ay ibig sabihin niyan, ipakita mo si Jesus sa buhay mo, sa trabaho. Now, sa pangalawang bahagi, sa verse 24, now listen carefully to what you hear, sabi ni Jesus. The way you treat others will be the way you will be treated, and even worse. Kung paano mo tinatrato ang tao, ganun ka rin tatratuhin o baka mas malala pa. Mga kapatid, ayon po sa pag-aaral, mahalaga na itrato natin ang tao with dignity and respect. Ito yung kulang sa atin sa Pilipino. Hindi natin kayang itrato ng may dignidad at respeto ang kapwa natin. Pag sinabi mong treating people with dignity and respect, ang ibig sabihin yan, valuing them as individuals. Nagpapahalaga ka sa kapwa mo individual. Regardless of their background or circumstances, ano man ang sitwasyon nila, hindi na masyadong mahalaga sa iyo yun.
kasi pinapahalagahan mo sila. Di bali na kung hindi sila nakatapos. Di bali na kung hindi mo siya ka-level. Pero dahil ikaw ay matinong Katoliko at ikaw ay godly na Catholic, ay kaya mo silang itrato ng maayos. Now, paano po natin magagawa na tratuhin with dignity and respect ang ating kapwa? Number one, by active listening. Magandang umaga, Bro Acero, Obilio, Dorado, Gary Joy. Kompleto yan, ha? Good morning, bro. At meron din siyang broadcast daw sa TikTok. God bless, kapatid na Acero, Gary Joy. Number one po ay active listening. Ibig sabihin nito, pagkausap mo yung kapwa mo, you give full attention kapag nagsasalita po siya. Hindi mo siya pinipigilan. And you try to understand yung kanyang perspective. Medyo mahirap yan. Kasi kung ikaw yung may-ari ng kumpanya, ikaw yung boss, nasanay ka na ang motto mo, makinig kayo sa akin, ako kasi yung tama, hindi ako nagkakamali, may problema ka dyan. Kung meron kang respeto na tinatrato mo yung tao with dignity and respect, dapat makita to sa atin. Active listening. Yung practical nito, pagkausap mo ang isang tao, kapatid, huwag ka nagsiselfone. Kasi insulto po sa kanila yun eh. Ako, pag may kausap ako tapos nagsiselfone siya pag nag-uusap kami, wala po respeto yung taong yun eh. Ay, ako, particular ako sa communication eh. Hindi ko man natapos yung aking kurso na Masscom, major in broadcasting sa PUP, pero dahil sa aking research pag-aaral, alam ko yung communication ko, paano tumatakbo yan ng maayos. Alam ko yung detalye niyan. The mere fact na hindi ka nakatingin sa mata niya pag nag-uusap kayo, tapos saan-saan ka lumilingon-lingon ka, patingin-tingin ka sa orasan mo, hindi ka interesado, huwag ka makipag-usap. Ako, banas ako sa ganung mga tao, kausap mo, tapos cellphone na cellphone eh. Ibig sabihin, hindi ka interesado. So, kinakailangan po na matutunan natin itong active listening. Ano mo yung cellphone mo muna, ilagay mo sa bulsa mo, at mag-usap. Mag-usap po kayo para naintindihan mo yung sinasabi niya. Kasi pag walang active listening, patay po yung communication. Ito isa sa mga barriers, kaya wala hong magandang resulta eh. Pangalawa, yung empathy. Pag sinabing empathy, iba yan sa sympathy. Yung sympathy, mababaw yun eh. May namatayan. Ay Brad, nakikiramay kami ha. Ganun lang. Parang cliche na lang yun. Naglulungkot-lungkutan ka, sympathy yun. Pero pag sinabing empathy, inilalagay mo sa iyong sarili yung sitwasyon ng kaibigan mo. Pag nalungkot ka, talagang nalulungkot ka talaga to the max. As if namatayan ka rin. Yun po yung empathy. Malalim po yung empathy. At kasama po niyan yung kukuha ka dun sa bulsa mo na maibibigay sa kanya at sasamahan mo siya ng 1 linggo. Halimbawa, ibuburol ng 1 week yung kanyang mahal sa buhay. Nandun ka. Umaalalay ka. Hindi man siguro matagal na oras, pero the moment na nandun ka eh. Bilang kaibigan, bilang kasama sa parokya, bilang kapatid sa pananampalataya. Naintindihan natin yung empathy? Mas malalim po ito eh. Pangatlo, respectful communication. Gumagamit ka ng salita na polite, maayos ka magsalita, hindi yung balasubas tayo magsalita sa kapwa natin. Yung kulang na lang, murahin mo yung kausap mo eh. Tapos ina-address mo yung tao na maayos. Kung kausap mo yung teacher, may respeto ka. Pagkausap mo yung mas matanda sa'yo, katulad namin taga Luzon, napaka-particular po namin eh.
na kapag bata pa yung kausap namin, nagpopo at opo sa amin. May respeto dapat. Pero hindi ho ganyan sa ibang kultura Dito sa Negros, hindi ho nagpopo at opo dito Now, hindi ko sinasabing disrespect po yung mga tao dito, kundi iba lang yung paraan nila. Pero kami na taga Luzon, importante sa amin yun. Na lalo na kung taga Luzon ka, napunta ka ng Negros at kausap mo si Brad Calix, mas matanda ako sa'yo, mas may karanasan ako sa'yo, mas marami ako pinagdaanan sa buhay sa'yo, importante sa amin na may respeto. Pipito Barbon, maganda umaga. Elizabeth Bacnat, maganda umaga. Kay Rosa Tadeo, maraming salamat po for joining. Opo. Now, mahalaga po itong respectful communication. Hindi lang po yung empathy. Kaya mong respetuhin yung kapwa. Kasi kapwa mo nga kasi yan Susunod dyan yung privacy and personal space. Na bago mo kausapin ng tao, magpaalam ka, pwede ba tayo mag-usap? Hindi yung bigla kang, may nag-uusap, bigla kang sumabat. Hindi pwede yun Napansin nyo ba yan? May ganyang eksena minsan. Nag-uusap kayo ng kaibigan mo, tapos merong isang tao na kaibigan nyo rin, bigla siyang nag-butt in. Di ba? Siyempre, maasar ka Ako, pag may kausap ako, tapos may bigla na lang na pumapasok na wala sa lugar. Sarap kurutin Irespeto natin yung privacy. Kasi ang tao, kailangan niya ng personal space Kung ayaw kanyang kausapin, wala kang magagawa ron. Mag-aantay ka ng tamang panahon doon. Hindi mo pwede ipilit Opo. I-respect mo yung boundaries at mag-ask ka ng permission. Kasi space niya kasi yun Tsaka yung may mga taong pagka nag-iisa sila, huwag kayong basta pumapasok doon sa space niya. May mga taong gustong mapag-isa humingi kayo ng pahintulot bago kayo kumausap sa mga ganun tao. Kasi importante yon, matutunan natin. Susunod dyan, involve natin sila sa mga desisyon. Sa bahay, importante to sa mag-asawa, nag-uusap, sa mga anak, involved sa mga decision making. Pag ang nagmamature na pamilya, nag-uusap yan. At hindi lang basta nag-uusap, they try to understand. Hindi lahat nagsasalita. Kung kayo ay merong 4 na anak, pag nag-uusap kayo, hindi kayo sabay-sabay kasi magulo yun. One at a time. At ang leader dyan dapat lagi si tatay. Pag wala si tatay, nasa abroad, si nanay of course. Pero may nagsasalita, may nakikinig. Hindi pwedeng nagsasalita si nanay, nagsasalitang sabay yung mga anak. Hindi po. May nagsasalita, may nakikinig. Tapos si nanay naman, tatahimik, magsasalita ang anak. Give and take po yung communication natin. May mga pagkakataong kailangan po yung desisyon. I-allow natin yung tao na mag-participate, na mamili sa gusto nila. May mga anak po kayo, magka-college na. Kung ano po yung gusto nilang kurso, hanggat maaari, doon po tayo. Maski na sa tingin mo, mahal ang tuition fee, ganun po talaga yun Kasi pag pinakuha mo yung kurso sa anak mo na hindi niya gusto, magkakaproblema ka dyan. Marami na ako na-counselan ng mga parents, nung pastor pa ho ako, nagiging problema nila, nag-aaway sila, nagkakasamaan ng loob, kasi pinakuha ng parents yung kurso na hindi niya natapos doon sa anak niya. Ano nangyayari? 1 taon, lipat ng kurso. 2nd year, lipat ng kurso. Hanggang sa umabot ng 4-5, dapat graduate na, palipat-lipat ng kurso. Ano ang reason? Ayaw ng anak yung kursong ipinapakuha ng magulang. Tandaan nyo huwag nyong ipilit ang kurso sa anak nyo. Kung ano yung hiyang sa kanya, yung gusto niyang kurso, i-guide na lang natin siya doon. Of course, may budget po doon Kaya nga nung maliit pa sila, elementary pa lang, tinitignan na natin yon. Nung nag-high school sila, ginaguide na natin, anak, sa tingin ko, ito yung bagay sa'yo. Pero
hayaan mo sila magdesisyon. Kasi pag sila nag-decide, hindi ka pwedeng masisi. Hindi lang naman sa larangan ng kurso, sa larangan ng pagmamahal. Let them choose later on. Huwag ka masyado makialam dyan bilang parents. Let them choose. Kasi lolo na po ko eh. Sa akin first marriage, meron po akong mga grown-up na mga anak na may mga pamilya na, dalawa ho yung aking apo eh. Kaya nasasabi ko ng prangkahan sa inyo to. Opo, hindi po ako nagsisimula sa pag-aasawa. Hindi ho. May mga pinagdaanan na akong mga painful at yung iba doon ay, at ang karamihan doon siyempre, mga masasayang mga events. Pero sinishare ko lang po yung aking naranasan bilang dating pastor at counselor po sa mga tao na may mga pinagdadaanan sa buhay. Involve natin sila sa desisyon. Susunod po dyan, magandang ma-acknowledge natin yung pangangailangan nila at kung ano ang gusto nila. May kinalaman din yun sa decision, di ba? Ano ba yung kailangan nila? Di suportahan natin. Ang role ng parents to guide and to support. Maski nga na may asawa ni anak mo na doon ka hindi naman natitigil yung pag-guide eh. Hindi naman natitigil yung pag-support, di ba? Kung nagkasakit yung anak mo, yung apo mo, to the rescue pa rin tayo, di ba? Elizabeth Bacnat, maganda umaga po. Sa akin may bahay, maraming salamat. Salamat ma for joining. At susunod dyan, yung non-discriminatory treatment. Medyo mahirap gawin ito eh. Kasi basically tayo, kapag kausap natin, hindi natin ka-level, mas mataas yung pinag-aralan mo doon sa kakausapin mo, iba yung trato mo. Di ba? Iba yung trato mo. Hindi mo na iisip minsan, dapat mo pala siyang intindihin. For example, paano kumilos, paano mag-isip ang squatter na tao na nakatira sa squatter? Ako, naranasan ko tumira sa squatter area eh. Ang mga tao dyan, iba mag-isip, iba kumilos, iba yung behavior. Pagka sa squatter ka nakatira. Ang mga tao nakatira sa subdivision, iba rin ho. Ang mga taong galing sa Maynila, iba mag-isip, iba kumilos, iba ang behavior. Ang mga tao sa probinsya, ganun din. Ngayon, ang challenge sa atin ganito, paano tayo mag-a-adjust? Bro, Tata Tanyesa, maganda umaga bro. Ganun din kay Alim Hunasan, maganda umaga bro, mula sa Bicol, sa Bulan, Sorsogon. God bless sa Hunasan family. Ang challenge po sa atin, paano tayo mag-adjust? Na kung saan matatrato natin ng mabuti yung ating kapwa. Opo. Paano tayo mag-a-adjust? Bakit po mahalaga itong treating people with dignity and respect? Bakit po siya mahalaga? May tatlong rason kung bakit po. Kasi nabibuild ho nito yung positibong relasyon. Nakikreate natin yung tiwala sa bawat isa. Nagkakaroon tayo ng more positive. Nagkakaroon tayo ng supportive environment. Kasi tayo mga Pilipino, magaling tayo dyan sa relasyon eh. Diba? Pasinin mo, pupunta ka sa mall. Hindi ka naman mag-isa eh. May kasama ka lagi. Paano yung kasama mo, hindi mo kaibigan yan? Di wala kang tiwala dyan. Di ba? Magpapa-enroll ka nga, kasama mo kaibigan mo eh. May date nga kayo, di ba? May kasama ka pang chaperon mo eh. Di ba? Nagpapasama ka kasi hindi tayo sanay mag-isa bilang Pinoy. Lagi tayong may bit-bit na kaibigan. At yung kaibigan na yan, trusted friend yan. Ang nakakalungkot lang dyan minsan, yung best friend mo, yung close friend mo, na betray ka sa dulo. Pagdating sa pag-ibig, yung minamahal mo ay mahal din pala ng best friend mo. May ganon, Kuya Al. May ganon, Brad Calix. Meron. Kung sino pang best friend mo di ba? Yung pa yung public enemy number 1 mo pala no? Tingnan mo. Marami tayong may kukwento tungkol dyan Pero ililimit lang muna natin sa paano natin tinatrato ng tama yung ating kapwa.
Importante po yun mga kapatid. Pangalawa, napopromote ito yung self-esteem. Pagka naramdaman ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo, nung kasama mo sa trabaho, nung empleyado mo, na pinapahalagahan mo siya at nire-respeto, nakakatulong yun sa kanilang overall well-being. Alam mo, ang taong hindi niya naranasang irespeto siya sa bahay, magulo lagi sa bahay, lagi nag-aaway, lagi nagsasagutan, umaga pa lang puro mura na, nag-aaway na mag-asawa, tas lumaki ka sa ganon, tas nagtrabaho ka, tas ganon pa rin nangyayari. Pero sana sa simbahan hindi ganon. Now we value each other. We respect with dignity and respect. Yun ang kailangan natin. Matutunan natin bilang Katoliko na pahalagahan ng isang tao na hindi mo tinitignan kung ano ba siya, nag-aral ba ito, may pera ba to, hindi na ho yun eh. Kaya nga ho, napakalaking hamon sa atin bilang Katoliko na paano mo tatratuhin ng tama ang isang tao. Luciano Torrente, magandang umaga kapatid. Kay Jerlo Saportiza Salon, magandang umaga. Ganon din kay Junior Coronel. Magandang umaga po. Pangatlo mga kapatid, kaya mahalaga po na matrato natin ang tao ng with dignity and respect. Nabibuild nito yung positive relationships. Pangalawa, it promotes self-esteem. Pag sinabing self-esteem, yung naire-respeto niya rin ang sarili niya. Pangatlo, may tinatawag na ethical responsibility. Natututunan niya maging responsableng tao. Kasi naisip niya, ay mahalaga pala ako. Binavalue ako ng kaibigan ko. Na hindi ka lang lagi nakakarinig ng mga negative na mga comments, kundi nakakatanggap ka rin ng mga encouraging words mula sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid kasama sa trabaho, at nabuboost yung moral mo, di ba? Pagka naririnig mo na, ay ang sipag mo sa trabaho, ang galing mo sa trabaho, di ba? Yung mga totoong sinasabi ng mga tao sa iyo. Alam mo, bilib ako sa iyo kasi ang dami mong problema pero kaya mong tumayo pa rin. Pastor Hilga Sataya, magandang umaga po Pastor at sa buong pamilya at sa inyong iglesia lokal na hinahandle po. Magandang umaga Pastor Hil. Now, balikan natin mga kapatid yung sinabi rito ng ating Panginoon sa Mark chapter 4. Nang sabi niya, the way you treat others will be the way you will be treated. Kung balasubas ka sa iyong kapwa, huwag kang mag-expect na maayos ang trato sa iyo. Kasi babalik sa iyo yan eh. Rod Nicolas, magandang umaga bro. Maraming salamat for joining. At ang matindi nito, mas malala pa yung trato sa iyo. Napapansin nyo yung mga taong nasa authority na may power, may pera, paano nila tratuhin yung may hirap, yung mga nasa laylayan? Nakikita mo sa videos yan, di ba? Sa balita. Nakikita mo yan sa paligid natin. Nakikita mo yan sa paaralan, di ba? Paano itrato ng mga teachers yung mga parents? Di ba? May mga teachers na medyo iba rin yung dating eh. Opo. Pag yung anak ko may problema sa school, to the rescue po agad ako doon eh. Hindi ko pinapalampas yung mga issue ng anak ko sa school. Pagka nagkakaproblema ko yung mga anak ko, binibigyan ko ng ng panahon. Kasi ako maapektuhan nun, pati yung aking misis na teacher eh. Masyadong mabigat sa amin yon. Big deal ba yun sa amin? So may mga pagkakataon na nakausap ko yung teacher na sabi nila ito daw ay matapang, ito daw ay walang umuubra na parents dito. At
May mga ganun ako naririnig mula sa mga estudyante na terror daw ito, etc. etc. Eh sabi ko, tignan natin pag nagharap kami. Pumunta ako sa school kasi nagka-problema yung anak kong panganay eh. Iba yung trato sa anak ko eh. Eh, nagkita sila, first time nilang magkita eh. I mean, bagong pasok siya ron sa section na yun. At yung anak ko, first time di siya nakita. At so happy na nagkaroon ng konting miscommunication. Eh, yung anak ko, kilala ko yung anak ko eh. Hindi siya pwedeng napapaya in public eh. Parang ako. Matagal ako makarecover pag mapapahiya ako in public. Matagal ako makarecover. Kaya doon sa mga kaibigan ko na kilala yung pagkatao ko, okay lang ako mapahiya in private, but not in public. So, yung anak ko, ano yun, dinibdib niya yung pagkakataon na yon na sabihin na paalisin siya dun sa kwarto. Kasi akala nung teacher na bagong pasok doon, eh hindi siya nakikinig. So pinalabas siya, dumadaan-daan yung mga tao doon na kilala siya, kaklase niya, etc. Mga friends siya sa ibang ano. So medyo mabigat yun sa anak ko. At kinausap ko siya, sabi ko, anong problema? Kinuwento niya sa akin. So kinabukasan po, ako po ay pumunta po ron at nagkausap po kami. Pumunta muna ako doon sa assistant principal. Sinabi ko yung dilemma, sinabi ko. Sabi ko, ma'am, hindi ako papayag na hindi ho ito marisolba sa lalo't madaling panahon. Kasi ho, ang concern ko rito yung anak ko eh. Gusto ko makausap po yung kanyang teacher. Maaari po bang ipatawag nyo? So, pinatawag ng assistant principal, nagkaharap kami. Pinagsalita ko muna yung teacher. Sir, ano bang problema talaga? Ano ba talagang pinaka-real score? Bakit nagkaganito? Sinabi niya. Ay, sabi ko lang sa kanya, Sir, parehas po tayong educator. Ako po'y pastor. 30 taon mahigit. Ako po ay lolo na. May dalawa akong mga apo. Sir, yung ginawa nyo sa anak ko, hindi ko tinatanggap yon. Balita ko, sir, marami na kayong parents na ginaganyan ang trato nyo. Hindi ho pwede sa akin yun, sir. Andun yung assistant principal, kausap namin. Nakikinig sa conversation namin. Nagsalita ako ng diretso. Sir, balita ko may PhD kayo. Kaya lang, sir, mukhang nagka-problema ka rito eh. Hindi mo alam itrato ng tama yung anak ko. May PhD ka, sir. Hindi mo ba alam yung tamang proseso ng pagkikipag-usap na maayos sa estudyante? Sabi ko, ang nanay ko retired teacher eh. Ang asawa ko teacher, kasama mo rito sa school na to eh. Hindi mo alam itrato ng tama yung anak ko. Yun ang sinasabi ko. Diretsa ako sa kanya magsalita. Hindi ako nagpapaligoy-ligoy. Sabi ko, sir, kung mali yung anak ko, tatanggapin ko yan eh. Pero yung ginawa mo, mukhang sumablay ka ron eh. Hindi ba pwede, sir, na pagkatapos ng klase, kinausap mo yung anak ko? Ang problema mo, sir, misa ka lang pumunta ron eh. At yung anak ko, first time ka nakita, tapos ganun pa eksena. Sabi ko sa kanya, sa madaling salita mga kapatid, may ganitong eksena na nangyayari. Ngayon, anong gagawin mo bilang parent? Pabayaan mo ba yan? Na napahiya yung anak mo sa school, tas wala kang gagawin? Probably wala ka lang ding alam. Kaya hindi mo kayang panindigan yung anak mo. Wala ka kasing alam, halimbawa. Pero kung may alam ka na parents, matinukang
Katoliko, may takot ka sa Diyos, hindi mo hahayaan yung injustice na mangyari sa anak mo. Katulad nung nangyari sa akin. Injustice yun eh. Imaginein mo yung anak mo ganun, tinrato ng hindi maganda na pahiya in public. First time mangyari sa kanya yun. Sabi ko nga sa teacher, sir, mas kilala ko yung anak ko kaysa sayo. Mas alam ko yung anak kong idil kaysa sayo. Sabi ko nga sa assistant principal, nung di pa siya pinapatawag, ma'am, pag hindi siya umamin ng mali niya, pinilit niya tong mali na to, iakyat ko to sa taas. Magkakaproblema tayo rito. Lumalaban po kasi ako pag tama eh. Pag tama pag mali yung anak ko, hindi ko ipaglalaban yan. Pero kung may punto at babaliwalain ito yung mga nasa academe, ay papalagan ko po sila. Pumapalag ako. Basta tama po, pumapalag ako. Hindi ko pinalalampas po yun, maski sinong tao. May na-violate ka na nakarapatan ng tao, nakita ko nandun ako, pagsasabihan kita in private. Kasi may concern ako eh. Hindi ko hahayaan yun eh. Pag minamaltrato mo yung ibang tao, hindi pwede sa akin yun, minamaltrato mo eh. Tapos sabihin mo, religious ka? Sabihin mo, may takot ka sa Diyos pero walang yakang tao? Hindi pwede. Hindi pwede. Lalo na dito sa community nating Katoliko. Yun po yung challenge, mga kapatid. Yun po yung binibigyan ko ng ano rito, ng emphasis dito. Sinasabi ko lang po yung karanasan ko. Marahil po may ganyan kayong parang kapares na karanasan. Na pag tinatrato yung tao na hindi maganda, nasasaktan ka eh, pumapalag ka eh. Merong nasa loob mo na nagpo-propel sa'yo na gumawa ka ng isang bagay na makakatulong sa kanya. Ang sabi ng Panginoon dito eh, the way you treat others will be the way you will be treated, and even worse. Jeremy Hunasan Balahadya, magandang umaga po. Maraming salamat for joining. Rod Nicolas De, sa buong pamilya bro, maraming salamat. Mga kapatid, as I close, dalawang bagay yung sinasabi ni Jesus dito. Ang ilaw nilalagay sa tamang lalagyan. Ang purpose para yung mga madidilim na bahagi ay naliliwanagan. Tayo bilang Katoliko, may mandato ang Diyos sa atin. Magsilbi tayong ilaw sa iba. Kung sa tingin mo matino kang Katoliko, kung sa tingin mo godly ka na Katoliko, it's about time for us, mga kapatid. Let's do it together. May mga pagkakataon na madi-discourage tayo, and that's part of the game, ika nga. Pero kung tayo sama-sama bilang Katoliko itong 2025, aayusin natin ang buhay natin para maniwala yung mga protestante umaatake sa atin. Wala namang ibang umaatake sa atin mga protestante at mga kulto sa Katoliko. Araw-araw na lang ho yan, hindi sila nagsasawa. Laman ng social media po tayo. Bobby Taruk, magandang umaga. Gemma Gabio, kay Efren Soto Habido, magandang umaga. Hindi sila nagsasawa araw-araw sa ginawa ng Diyos. Puro pambabatikos laban sa doktrina natin, sa mga pinaniniwalaan natin, sa mga imahe na meron tayo, sa mga santo na meron tayo. Hindi sila nauubusan ng sasabihin at i-comment sa atin. Now, para at least maalis yung ilang mga bagay yan, ng mga pagdududa, siguro simulan natin talaga yan. Makita sa atin yung tunay na buhay. Yung pagiging matinong Katoliko. Yung Katoliko na godly. Pag sinabi kong godly Catholic, may takot ka sa Panginoong Yesus. Lumalayo ka sa kasalanan. Mahalaga sa iyo ang patotoo bilang Kristiyano. Yun ang gusto nila. Yun ang inaantay ng mga protestante sa atin na makita sa ating buhay si Kristo. Yun ang kulang natin sa totoo lang. Kasi obserbasyon ko po yan nung dating pastor pa ako Sino ba laman ng kasino? Sino ba yung mga naglalasing? Sino ba yung mga nakikipagrelasyon ng mga illegal na relasyon? Sino ba yung may mga illegal activities? Anong relihiyon nila?
Di ba? Tapos ibida natin, ang ating population, marami tayo sa Pilipinas. Totoo naman yun, hindi naman natin dinidina yun eh. Pero ang challenge sa atin, how to be a good and godly Catholic. Si Jesus yung ating priority dapat. Yung kanyang salita ay nagiging bahagi ng buhay natin. Hindi ho nagkamali si Jesus na ilagay ako sa kanyang simbahan. At ito yung aking role, mga kapatid. Samahan kayo sa journey. Let us journey together as Catholic. Let us join our hands together. Na habang naglalakad tayo sa buhay na ito, habang lumalaban tayo sa mga challenges in life, tayo bilang totoong Katoliko, nakatingin tayo sa Panginoong Jesucristo. Ang guide natin yung kanyang salita. At sinusubukan natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanyang biyaya na mabuhay tayo bilang maayos na Katoliko sa Pilipinas. Kailan mo gagawin yan? Pagka dying ka na? Kailan mo gagawin yan? Kapag negosyo mo bumagsak na? Yung sunod-sunod na yung trahedya sa buhay mo na parang feeling mo wala kang Diyos? Hindi ho. Simulan na natin ngayon. Ngayong taon na ito. Ngayong araw na ito ng Huwebes. Magsimula tayo sa paunti-unting hakbang hanggang sa dumating tayo sa punto na masasabi natin, Lord, salamat na pagtagumpayan ko ang mga hamon ng buhay. Lord, salamat kasi natutunan kong maging biblical, maging totoong Katoliko. Na hindi na ako nominal na Katoliko, na Kristiyano, na pasimba-simba lang, pamisa-misa, pabigay-bigay, pa-donate-donate, pagka-trip mo lang. Gusto natin makita, I'd like to see yung totoong Katoliko sa Pilipinas, sa Negros, sa buong island. Gusto ko makita mga Katoliko totoo na lumalakad kasama si Kristo, na yung buhay nagbabago. Meron tayong matinong isip na maglingkod sa Panginoon Diyos, na meron tayong passion na alalayan ng ibang tao, na magjo-journey tayo together. Yan ang gusto kong makita, na hindi tayo judgmental, na yung mga bumabatikos sa atin ng mga Protestante at mga Evangelical, that we will try to love them instead. At anong mapapala ni Brad Calix makipagdebate sa mga kaibigan kong pastor? Wala akong mapapala. Bakit? Magkaibigan kami. At mas mahalaga sa akin yung friendship. Secondary lang yung doktrina. Mas pinipreserve ko yung friendship kaysa yung doktrina. Secondary lang yun. Hindi ka naman naharap sa Diyos dahil sa doktrina mo eh. Ang kaligtasan mo hindi batay sa doktrinang alam mo. Ang kaligtasan mo ay batay sa relasyon mo kay Kristo. Secondary na lang dun sa turo ng simbahan. Secondary na lang yan yung good works. At yung iba pang nakakabit yan. But basically, pag namatay tayo, haharap tayo sa Panginoong Yesus, magbibigay sulit tayo, yung particular judgment ay ibabagsak ng Diyos mismo sa araw na yon ng kamatayan mo. Hindi na pwede i-delay yun. Hindi ho mag-aantay ng 1 week yun bago ka hatulan ng Panginoon Diyos. Hindi ho. The moment you die, haharap ka sa Panginoon. Doon mo malalaman yung kapalaran mo, kapatid. Kaya habang nasa lupa tayo, may tsansa tayo, dapat yung pinagkakaabala natin ayusin yung relasyon mo sa Diyos. Yan yung top priority in life. Your relationship with the Lord Jesus Christ. Gaano ka kasigurado na ikaw ay papuntang langit? Yun yung matinding tanong sa atin bilang Katoliko eh. Paano ka nakatitiyak at least mapupunta ka sa purgatorio muna? At least doon pag sa purgatorio, papunta ho yun sa langit eh. Kasi pinapurge sila doon sa purgatorio eh. Inaalis yung mga kasalanan ng natira pa eh. Kasi wala nakakapunta sa langit ng may kasalanan. Yung mga impurities natin, doon sa purgatorio lahat yan. Doon pinoproseso lahat yon. Maribi Kabato Largo, magandang umaga po.
Let me challenge you mga kapatid. In order for us to enjoy yung blessings ng Lord araw-araw hanggang sa mamatay po tayo, simple lang naman yung gusto ng Panginoong Yesus. You follow His will. Wala pong iba. Meron ka bang desire to follow God's will? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa'yo? Makilala mo si Jesus ng mas malalim. Magbasa ka ng salita niya at i-apply sa ating buhay. Ano kalooban ng Diyos sa'yo? Ayusin mo yung pamilya mo sa biyaya ng Panginoon. Maraming kalooban ng Diyos. Involved ka sa pagmimisyon. I-share mo yung gospel sa iba. Yung ating testimony, binabantayan natin araw-araw. Dapat maingat tayo how we live araw-araw. Yun ang tunay na Katoliko. May takot kay Kristo at umaayaw sa kasalanan. Bro, Christian Paul Gailan, ang presidente po ng CFD sa Bacolod. Magandang umaga, bro. God bless sa buong pamilya. Ganoon din kay Sir Beliano Manguera. Magandang umaga po. Hindi mo kailangan lumipat ng protestante, Brad, sis, para i-prove yung sarili mo. Hindi. Nasa tama ka simbahan. Kompleto tayo rito. Ang dapat mo lang gawin, ayusin ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Kung may pagkakamali ka, ayusin mo. Lumapit ka sa pare. Makatulong siya sa'yo. Pero dapat magsimula yan sa iyong desisyon. Pag hindi ka nag-decide ngayong taon, may hirapan ka mag-decide sa gitna at sa dulo ng buhay mo. Although may chance, at karamihang inaantay ng Pilipino doon sa malapit na siyang mamatay. Anong problema no? Kapag may problema doon, kapag inaantay-antay mo pa yon. Kasi hindi mo naman alam yung petsa ng kamatayan mo eh. Ibubulong ba ng Lord sa'yo sa panaginip na, oy Brad, next week ka na ha? Oy Brad, o ganito ha? Walang ganun. Hindi yan ibubulong ng Lord sa'yo kung paano ka mamamatay. Ang issue dyan, ready ka ba to face your Creator? Kabahan ka pag hindi ka ready. Kasi pag hindi ka ready, nagbababad ka siguro sa kasalanan eh. Marami kang hindi magandang ginagawa, di ba? Tapos tinatago mo sa asawa mo. Di ba? Pwede mo itago kay Father yan, di ba? Pwede mo itago sa amin yan eh. Pero tanda mo to, brada. Tanda mo to. Lahat ng ginagawa mo na patago, iniisip mo makatago ka. Hindi ka makakatago. Kasi bistado ka ni Lord eh. So, Net Senas, magandang umaga. Wala kang tatago kay Lord. Sa totoo lang. Maski sa ka nagpupunta, ano ginagawa mo? Maski napatayin mo yung ilaw, alam ng Lord ang ginagawa mo. O, alam ni Lord. Kung ako sa'yo, maging honest ka na sa sarili mo bilang Katoliko. Ayusin mo na yan hanggat may tsansa. Hanggat buhay ka, may tsansa ka. Pero kung talagang masyado ka matigas, ayaw mo magbago, ang feeling mo ikaw ang Diyos, di ba naisip na pwedeng tuldo ka ng Lord ang buhay mo after this broadcast? Naisip mo ba yan? This might be your last year. This might be your last month. This might be your last week. And this probably might be your last day. Di mo alam yon. Pero sinabihan kita ha, hindi mo ako pwede sisihin sa dulo na sabihin mo sa Lord pagka namatay ka, Lord, hindi ko naman alam na God's will pala dapat mangyari sa buhay eh. Lord, hindi ko alam yan ha. Parang di ko ata nagigets, Lord, yung sinasabi mo. Walang ganun. Excuse me. Pag humarap ka sa Lord, wala ka na masasabi doon. Yung hatol ng Lord, instant yun. Hindi na kailangan pa mag-isip ng Diyos pagkaharap ka niya. Bagsak na kagad sa yung hatol. Wala kang magagawa ron. Walang second chance doon, Brad. Pagpatay ka na, wala ka ng second chance. Yung moment mo sa lupa, pagbuhay ka pa. So, anong gagawin mo? Ayusin mo na. Ayusin mo na. Napakabuti ng Diyos, kapatid eh. Ayusin mo na yan. May mga ginagawa kang di maganda. Yung trato mo sa kapwa, sa asawa mo, sa anak mo, hindi maganda. Sa mga kasama mo sa trabaho, hindi maganda. Hindi maganda testimony mo bilang Katoliko. Ayusin mo na. Hanggat may chance ka pa, Brad. Ayusin mo na yan. Gusto mo akong kausap? Sige, mag-usap tayo.
0950-266-9596. Huwag mo ibigay yung number ko sa iba ha, marami scammer ngayon. Para lang sa iyan. Kung gusto mo ako kausapin, mag-usap tayo. Ha? May mga pinagdadaanan ka sa buhay bilang Katoliko, sasamahan kita sa journey mo, ha? O, samahan kita dyan. Pagdadasal kita dyan. O, makikinig ako sa'yo. Meron akong time sa'yo, ha? Usap tayo. Lalo na sa mga tatay na nandito sa broadcast na to. May pinagdadaanan po ba kayo sa inyong pag-aasawa, sa inyong mga anak? Mag-usap po tayo. Mag-usap po tayo. Kung taga Bacolod ka lang, pwede tayo magkape-kape dyan sa downtown, ha? Yung ano lang, yung mga murang-murang kape lang na pwede tayo mag-usap. Pwede na doon. Oo. Doon na tayo. Kasi importante mag-usap tayo. Secondary lang yung kape. Alas 6:55. Bago ko magpaalam mga kapatid, gusto ko lang mag-announce ng ilang mga bagay dito. Makikinig po kayo sa DYAF. Yun po yung ating station ng mga Katoliko dito sa Negros, sa Bacolod. Nakabalik na po ang Catholic Faith Defenders, ang CFD, sa DYAF. Ang Liwan nga Dalan. Sunday po yan, alauna hanggang alas 2 ng hapon at Sabado po, meron sila Historia Sagrada. Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 9. So Saturday, Sunday, magkasunod yan. Nandyan po si Christian Paul Gaylan, yung aming presidente, yung aming vice na si Bro Angke, si Bro George, kasama din dyan. Sila po yung responsible dyan na hawakan yung programa na yan. Opo. Ang Historia Sagrada, Saturday 8 to 9 ng umaga at ang Liwan nga Dalan, Sunday alauna hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF, ang radyo ko. Mag-pray tayo, Lord willing, na si Brad Calix po ay magkaroon ng programa dyan sa DYAF na basically Tagalog na broadcast yan. Pagdasal po natin kung ano kalooban ng Panginoon Diyos. Tayo po nandito lang sa tabi-tabi, nag-aantay lang ho tayo ng opportunity na bigyan tayo ng Lord ng programa na kung saan makikater natin ang mga dating protestante na bumalik sa simbahang Katoliko. Basically, yun ang ating programa na gagawin dyan sa DYAF, Lord willing. At alalayan yung mga nagsisimula ng mga Katoliko sa buhay pananampalataya. Ituro na rin yung ilan sa mga essentials ng pananampalataya ng Catechism of the Catholic Church. Yun po yung ating pakay sa programa na yan. Suportahan niyo po si Brad Calix, mga kapatid, sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Type nyo sa YouTube yan, State of Grace. Kulay pula ho yan, yung pinakalogo natin. At meron diyang krus na nakasabit po dyan ang Panginoong Yesus. No? Yun po yung palatandaan yan. Please subscribe, pa-share natin ito sa mga tropa natin na Katoliko nationwide. Malaki pong may tutulong nito sa ating ministeryo. Mga kapatid, if you would like to help the ministry, just go ahead. Nakalagay po yung GCash number natin dyan. Para saan yan? Para po sa ministry natin yan. Okay? May mga binibisita po tayo ng mga Katoliko na hindi na nagsisimba, na ini-encourage natin sila na bumalik sa simbahan. May mga lakad po si Brad Calix sa CFD. Pupunta kami ng Kabangkalan sa Sabado. Nandyan po kami sa Little Way Seminary sa Kabangkalan para ho magbigay ng talk yung mga kasama ko sa Catholic Faith Defenders. At yung akin naman pong role doon ay magbigay ng aking testimony, yung aking conversion sa Catholic Church po. Kaya yun po, at magbigay ng encouragement sa Catholic community. Yun po yung papel ko. Kaya ako naisasama po sa mga ganong event. Meron tayong campus ministry, mga kapatid. Kaya ho, dyan ho napupunta yung ating, yung inyong itutulong just in case. Hindi na ako masyado doon sa amount Hindi ho yun Yung gesture nyo na tumulong para sa expansion ng kingdom ng Panginoon Diyos, mahalaga yon. Ang kailangan natin dito yung partnership. You partner with me in doing such a ministry. Kasi hindi ko to kaya mag-isa Ready ako gumawa ng series of messages, magsalita sa inyo, wala akong problema dyan. Pero kung magta-travel tayo from one place to another, siyempre may gastos po yun at wala po tayong ganon. Wala tayong pang logistics. And ito'y isang apila sa mga kapatid natin na sa tingin nyo, you would like to partner with me in
expansion po ng Kingdom of God sa lupa, you may do so mga kapatid. Pwede nyo rin po ako makausap in private kung may mga questions po kayo. Maaari ko po yung entertainin mga kapatid. So maraming salamat doon sa tutugon ng positibo sa ating paanyaya at bahala na ho ang Lord na magpuno ng inyong pangangailangan. Sige po, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. We'd like to pray for our Pope Francis. Bigyan niyo po siya ng talino at gabay sa kanyang kalusugan din po. Sa kanyang madalas na pag-travel sa iba't ibang bansa, ang inyong safety para sa kanya. Ang mga cardinals po namin sa Vatican, we just pray for your mercy upon them. Patuloy sana silang magkasundo na wala silang mga personal vested interest. Now we would like to see na ang Catholic Church worldwide ay mananatili sa biyaya ng Panginoon Diyos. We'd like to pray for our bishop, yung mga archbishop, monsignor, ang mga pari po namin sa Pilipinas. Hinihiling namin ang inyong gabay, especially sa mga bishops, na madirect nila yung mga priest ng maayos sa iba't ibang lugar, lalo na sa Pilipinas. We just pray na patuloy silang maging malapit sa Panginoong Yesus, maging sensitive sa discerning ng panahon. Pinagdadasal ko yung mga kaparian po namin na sana po ay magawa nila ng may kasayahan ang kanilang ministeryo sa iba't ibang parokya. At kami po ng mga layman, ang mga laiko sa Pilipinas, magkaroon kami ng burden na makipasan doon sa gawain po ng pag-i-evangelize. Kasi lahat kami ay mga missionaries. Sana hindi ito mawala sa aming isipan na kami ay misyonero. Dapat kami magliwanag doon sa community, sa trabaho na kung saan po kami involved. Pinagdadasal ko po lahat ng may mga karamdaman ngayon, yung mga nagdadialysis, yung mga inoopera sa iba't ibang public hospitals, yung mga Katoliko na mga surgeon, na mga doktor, na nagpapahalaga sa buhay ng tao. Tulungan niyo po sila. Yung amin pong presidente, bigyan niyo po siya ng wisdom sa kanyang mga decision making. May mga ilang mga kontrobersyal na mga batas na panukalang batas na sana ho hindi ito papasa. Katulad nung isinusulong ni Senator Hontiveros na hindi talaga yun po pwede. Marami hong kaguluhan yon. At magiging hindi ho maganda ang sitwasyon nun kapag natuloy po yun. Nagdadasal po kami na yung mga Katoliko na mambabatas, maging maingat sila sa paglikha ng isang batas na i-consider nila ang sabi ng Biblia, i-consider nila yung moral aspect ng Pilipino, yung pagpapahalaga sa buhay at dignity. Lord, nagdadasal kami sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Pagpapalain niyo po ang COMELEC sa preparations na sana malesen yung mga violence na nangyayari kada eleksyon na lang, especially sa bahagi ng Mindanao. Nagdadasal po kami ng kapayapaan. Lord, pinagdadasal ko po ang mga pastor na convert sa Catholic. We just pray, patatagin nyo kami. Sa aming evangelization na ginagawa, si Bro Noe Dora, sa kanyang pag-iikot sa buong Pilipinas at sa mga pastor na na-convert sa Catholic, we just pray po na magamit nyo kami ng maayos. Na marami kami ma-encourage na mga tao na lumapit sa Panginoon Diyos at yakapin ang turo ng simbahang Katolika. At naniniwala po ako na mahalaga ito, na maging missionary kami. Huwag namin palagpasin yung opportunity na dumadaan sa amin. Maipakita namin na kami ay tunay na mga Katoliko. May takot kay Kristo, lumalayo sa kasalanan, niyayakap ang kabanalan. Lord, maraming salamat po. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking may bahay, si Ronaldin, si Wenny Angel, at yung iba pa na mga kapatid namin sa broadcast na may mga pinagdadaanan sa buhay, maging yan man ay emotional, physical, o
spiritual na karamdaman, panalangin namin, kahabagan nyo kami. Maraming salamat po. We also ask you, Mama Mary, to please intercede with us and for us. At sa lahat ng mga santo sa langit, kami nananalangin na samahan nyo kami sa aming gustong mangyari ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Mendoza Dani, for joining at sa lahat ng mga nakasama natin sa broadcast. Time check, alas 7:05 ng umaga. At see you mamayang gabi sa ating evening broadcast na Experiencing Breakthrough. Alas 8 ng gabi mamaya at sana po ay samahan nyo si Brad Calix sa ating evening broadcast. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Gusto ko lang batiin yung aking mentor na si Dr. Hale Balignasay ng World Kids International. God bless, Doc, at saan man kayong bansa ngayon ay samahan kayo ng Panginoon Diyos sa pagtuturo nyo ng salita ng ating Panginoong Yesus. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare yung ating video, mga kapatid. And bye for now.